Hi everyone! Welcome again to our channel, Marian Rivera. We are now near on our last lesson for the oral communication. At ang topic nga natin ngayon ay word choice in writing speech. And to define, it is a person's choice or selection of words determined or compelled by many factors and considered the style of expressions. So, napakahalaga na mapili natin ang mga tamang salita para sa ating talumpati or speech. At may mga dahilan o mga salik kung bakit ganon ang choice of words ng isang speaker. Maaring sensitibo ang paksa o kaya naman ay nais niyang mag-insert ng joke para mapatid or maputol ang pagkayamot ng mga tagapakinig. Pwede rin namang binibase niyo yon sa level ng mga audience or kung ano pang dahilan. Katumbas ang word choice ng style ng speaker. Kung ano ang ginamit niyang mga salita, karaniwan, nagiging personality niya iyon o nadidikit iyon sa kanya. Sasabihin ng mga listener or audience, yung speaker na yan, lively, ay yung speaker na yan, masyado siyang malalim, yun naman, masyadong technical, seryoso, o pwede naman sabihin nila, ay yung speaker na yan, makulay magsalita. Something like that. So, tuklasin naman natin ang mga factors or salik na nakakaapekto sa pagpili ng mga salitang gagamitin sa isang talumpati. Una nga dyan ay ang meaning at sinasabi na words can be chosen for either their denotative or connotative meanings. At tama naman, pinipili natin yung mga salita batay sa kanilang kahulugang denotatibo o konotatibo. Makatutulong ang mga denotatibo or literal na kahulugan upang hindi maligaw at hindi magkaroon ng ibang interpretation ang mga tao. Lalo kung formal o technical ang mga usapan, effective siya, no? Pero siyempre mabisa din naman na gamitin yung mga konotatibo o mga di hayagang kahulugan upang nang sa ganun maging creative or malikhain ang pagsasalita at magkaroon ng kakaibang impact dahil karamihan na ngayon sa mga kataga ng mga kabataan na na-adapt na rin naman ng mga matatanda ay may implied na meaning. So, alin man sa dalawa, pareho namang may maidudulot, no? As long as magamit sila ng tama at saka epektibo. And of course, factor din ang tinatawag nating specificity, kung saan sinasabi na words can be powerful in either concrete or abstract based on the purpose. Ayan. So, yung pagiging tiyak ng mga salita ay isang salik. Bakit kailangan maging mapili ang isang speaker sa kanyang mga gagamiting salita? Kasi kung konkreto ang mga salita, usually mas kinakailangan ng mga to sa mga sulatin gaya ng non-fiction at mga akademikong sulatin, no? So, iniiwasan doon kasi yung mga salitang naglalarawan, no? Yung mga salitang may ambiguous, no? Or nakaka-confuse. Kasi kailangan doon straightforward o kaya mga on point. Kumbaga, brevity is the key pag ganong mga uri ng mga writings, no? And then, sinasabi rin naman, ginagamit din siya pag yung tema ay naayon, no? Doon sa tinatawag natin concrete words. Samantala, pag abstract naman daw yung words, effective siya kapag gumagawa tayo ng mga literary pieces, gaya ng tula, mga fiction, o yung mga tinatawag natin mga katang isip lang, at kung nagpe-persuade tayo, no? Mga promotion, advertisement, yung may mga layuning manghikayat. Doon better gamitin ang mga ito dahil magiging kaganyak-ganyak or attractive ang daloy. No? So, inaalam natin saan yung mas mainam. And of course, the third one is the audience. So, sabi dito, words can be chosen based on the intention to satisfy the listeners. Napakainam kung iniisip din natin ano ang mga salitang magugustuhan at kikiliti or magiging effective sa mga listeners natin or tagapakinig. Kaya sa point na ito, isang writer always seeks to engage, amuse, entertain, inform, or even incite anger, no, sa mga audience niya. Maganda na yung mga salitang gagamitin natin isasabay sa shift ng emotion natin pag nagsasalita tayo. Para nang sa ganun, mas maramdaman nila, parang may conviction, gano'n, no? Kaya kung matatandaan, doon sa previous video discussion din natin,
magkaroon tayo ng pagtalakay about sa audience analysis. Mainam na alam natin ang interest ng audience natin kasi sila yung makikinig sila yung dapat nating isatisfy. Diba? Kasi kahit gaano pa kaganda at ka-well-research ang speech natin, if hindi naman iyon according sa gusto nila, so wala din. Parang nagsayang lang tayo ng laway. Of course, we have the diction. And it says here that words can be chosen according to the level of formality of the language. No? So, dito need nating isaalang-alang ang level of formality ng mga salitang gagamitin natin. May times na effective gamitin kahit alin doon sa tinatawag nating antas ng wika like formal, informal, colloquial, islang, or balbal na salita, no? Which, pag ginamit mo effectively at hindi naman na overuse, ay nagkikreate ng impact. Pag bigla kang nagsalita kasi ng malalim, di ba? Or parang yung salitang babanggitin mo is bago sa pandinig nila, may tinatawag tayong alienation effect. No? Parang, wow, ano yon, di ba? Tapos meron pa na sasabi nila, iyon pala yun, no? Ngayon ko lang nalaman na may ganyan, no? Same also kapag gumamit tayo bigla ng slang or mga pang Gen Z na salita, no? Sasabihin nila, wow, alam ni Sir yon, di ba? Mas naengganyo sila, mas naengganyo yung mga tagapakinig, lalo na kung mga bata yung mga yan. Di ba? Kasi parang feel nila nakaka-relate ka sa kanila at sinusubukan mong um, maintindihan sila, no? And then pag colloquial naman yung ginagamit nating mga terms, syempre mas nakaka-connect, may comfortability, kasi nga when si colloquial, mga pang araw-araw na salita iyon. So, pumapasok doon parang sense of empathy, no? Which is, gustong-gusto yon ng mga listener. We also have the tone at sinasabi dito na words can be chosen based on the attitude of the speaker. Siyempre kung iniintindi natin ang needs or pangangailangan ng mga audience natin, mahalaga din na hindi natin sinusuffocate ang ating emotion. Yung attitude natin, may critical role pag tayo ay nag-speech, no? Yung emotion ng speaker always matter also, no? Kasi yun ang nagbibigay ng power sa atin, ng control about the entire speech. If you need na sumigaw, then do so. Lakasan mo ang boses mo, no? May mga part naman na hindi naman kailangang sumigaw. We have to modulate the voice, hinahan natin, di ba? Medyo kailangan din nating mag-play ng mga parang nagmimimik tayo, medyo nilalandian ng boses, po pwedeng gawing husky, kasama lahat yon, di ba, no? Kasama din yung tinatawag nating panggagaya. Sabi ko nga, no, parang nagmimimik tayo ng mga sikat na mga speaker, parang impersonation, no? Especially yung mga lines na tumatak sa kanila, mga nagmamarka or mga sikat, no? Kasi pag narinig yun ng mga listeners natin, may impact yun sa kanila, somehow nabubuhayan sila, no? So doon natin napapakita kung nag-agree din ba tayo sa topic or na pabor ba tayo or salungat, no, sa mga issue. So ganon ang ibig sabihin ng tone. And the last one syempre is the style. So it says here that words can be chosen considering the uniqueness of the speaker. Ayan. Dito natin napapakita ang kaibahan natin sa iba pang tao or speaker. Doon lilitaw kung gaano tayo kalawak ang vocabulary, gaano tayo ka-relax magsalita, gaano tayo ka-sensitive or ka-updated sa lahat ng mga nagaganap. Madalang kasi sa mga speaker na nagkakaroon ng signature or trademark sila pag in-invite sila as a speaker, no? Yung tipong pag narinig or nabasa na ang name, may impression agad na, ay magaling yan, ay mabait siya na nakakatawa, ay energetic yan, sulit siyang kuhanin na speaker, no? Ayan. At doon nga po nagtatapos ang ating video lesson. Nakatulong po tayo para maintindihan ang kahalagaan ng word choice when having a speech. At salamat, hanggang sa muli!